Alam ko na marami sa mga viewers ko dito ang malapit na din ma-monetize dito sa YouTube. But hindi rin natin maiiwasan na kung kailan malapit na tayo dun sa goal or doon sa monetization, dun pa tayo nagiging kampante masyado. Or mas, alam niyo yun, parang dun pa tayo tinatamad, di ba? So dapat mas dun pa tayo magpursige. So sa vlog na to guys, i-discuss ko sa inyo yung mga dapat nyong gawin para tuluyan nyo nang ma-monetize yung YouTube channels nyo. So una, i-double down nyo yung mga contents na gumagana. So pag sinabi kong i-double down, is mag-focus kayo dun sa mga contents nyo na mataas ang views, mataas ang audience retention, and huwag kayo basta-basta magpapalit ng niche. No? So kung naisip nyo na parang malapit na kayong ma-monetize and then sa isip-isip nyo na parang kahit anong content pwede nyo nang i-upload sa channel nyo, so guys, masasayang yung tinatawag natin na momentum, no? Especially dun sa good performance ng inyong mga videos. Kasi guys, lahat po yan nagkakatalo dun sa tinatawag natin na video momentum, video performance. So once na kayo po ay magpalit ng content or magpalit ng niche habang kayo po ay nasa kalagitnaan ng proseso ng monetization, so maaaring baka mas lalong bumagal yung pag-abot nyo doon sa goal nyo dito sa YouTube, no, bilang isang monetized channel. So guys, yung pangalawa natin, galingan nyo po sa pagkuha ng audience retention, okay? So yung paglalagay ng proper hook, yung fast pacing na editing ng videos, guys, makakatulong yan para mas mapag-stay natin yung viewers natin ng matagal sa ating mga videos. So the more na mas matagal sila nag-i-stay, mas malaki yung watch hours na pwedeng makuha ng inyong mga videos, which is yun yung makakatulong sa inyo para mapuno nyo yung monetization requirements pagdating sa watch hours. Okay? So, lagi nyong tatandaan guys na yung mga viewers natin is syempre mga human viewers. So, the more na naboboring sila doon sa information na naririnig nila, the more na sila ay boring doon sa mga napapanood nilang video, so mas mabilis silang umaalis sa ating mga videos. So, nakaka-apekto ito para hindi i-recommend ni YouTube yung videos natin at hindi tayo makalikom ng sapat na watch hours. So, hanggat maaari guys, is gawin natin yung best natin para i-apply yung proper techniques sa paglalagay ng proper hooks, yung fast pacing na video editing para hindi maboring yung ating mga viewers, and at the same time, dapat po talaga nating pag-aralan kung paano natin mapag-i-stay yung mga viewers natin sa mga videos na ginagawa natin dito sa YouTube. So, syempre, dahil nga malapit ka nang ma-monetize dito sa YouTube, kung kaya mong dagdagan yung inyong mga video uploads, mapa live stream, mapa shorts, or mapa long form video, gawin natin, no? So sabihin natin, lahat tayo busy, lahat tayo may kanya-kanyang buhay, lahat tayo may kanya-kanyang trabaho. So in reality, yung oras natin minsan kokonti lang pagdating sa YouTube. So, ang pwede natin gawin, gumawa tayo ng time, tignan natin yung schedule natin kung kaya pa nating dagdagan yung upload natin. Kung dati nag-upload ka ng once a week, so why not dagdagan mo siya ng isa pang video or isa pang shorts. And then kung kaya nyong mag-live stream, much better. So much better guys, dapat related pa rin dun sa niche nyo yung ila-live nyo. Kasi madaming content creators ngayon na bago, no, na alam niyo minamanipulate nila yung requirements dito sa YouTube, like bumibili sila ng subs or nakikipag-sub for sub sila. Yung iba naman is nakikipag-watch to watch, silent live stream, which is hindi ko talaga may re-recommend yun guys. Kasi nga at the end of the day, kung mag-grow man yung channel mo, tapos ganun yung paraan na ginawa mo, so hindi rin organic. Hindi ka rin kikita sa YouTube once na kayo po ay ma-monetize dito. Kasi nga yung mga viewers na nakuha mo, na-monetize ka lang because ginawa mo yung sistema na yon. But at the end of the day, wala ding manonood sa inyo kasi nga hindi kayo nagkakaroon ng organic na viewers, subscribers, or supporters dito sa YouTube. Kaya hanggat maaari guys, is talagang gumawa tayo ng schedule na kung kailan natin kaya mag-upload. So, dagdagan natin yung uploads natin, mapa live stream, shorts, or long form videos para mas mabilis or mas magkaroon tayo ng malaking chance na ma-monetize agad dito sa YouTube. Hello everyone, especially the live streamers out there. Are you searching for a reliable, safe, fast, and affordable recharge or top-up service? If you're using the Sugo and Chamet apps, I suggest you visit the CocoDP platform. To get a huge discount, use the Cocoin payment method. Don't forget to click the link in the comment section and log in to CocoDP. The CocoDP platform offers plenty of games and live apps that you can choose from. Now, I will teach you how you can buy Chamet Diamonds here on CocoDP. First, enter your UID. Second, choose the package you want to purchase.
Third, select the Kokoin payment method to get a bigger discount. Other payment options are also available. Fourth, enter your email address. Final step, click Buy Now. In just a few seconds, you will receive the package you purchased and you can check it directly in your email. So what are you waiting for? Visit CocoDP today. So yung pang-apat natin guys, dahil nga malapit na kayong ma-monetize, so syempre dapat dito nyo na i-showcase yung channel branding kung tawagin, ano. So example na lang guys, pag sinabi nyo DJMA, so alam nyo na agad yung mga niche or yung contents na ginagawa natin dito sa social media or dito sa YouTube. So dapat gumawa din kayo ng sarili nyong branding. Okay, na once na narinig ng mga viewers no yung pangalan nyo or sabihin natin, nabasa ng kung sino man yung inyong mga YouTube channel is matatandaan agad nila kayo kung ano yung niche or contents na ginagawa nyo dito sa YouTube. So dapat yung handa yung channel name, okay, yung branding, yung mga channel banners, I mean yung ating profile, no, profile picture, ayan yung ating cover photo or YouTube banner, ihanda natin. Yung about section, ayusin natin, i-explain natin kung about saan yung ating channel. Pwede yung ilagay yung inyong mga information doon kung gusto nyo, like email address, para kung sakali na may gustong magkaroon ng collaboration sa inyo, so madali na nila kayong i-message or i-reach out. So yun yung mga pwede nyong ilagay sa about section, especially kung kayo po ay malapit ng ma-monetize. So guys, yung pag-aayos ng ating channel, nakakatulong po yan para mas makahikayat tayo ng organic viewers. Kasi dun pa lang sa structure ng ating profile, ng ating YouTube banner, nung about section natin, malalaman agad nung mga, sabihin natin, iba't ibang company or iba't ibang tao kung about saan yung channel natin. So hindi na sila nahihirapan mag-decide kung sila ba ay makikipag-collab sa inyo or hindi. So nakakatulong din ito para sa inyong revenue outside from YouTube. So guys, yung panglima natin, i-check nyo po yung progress nyo daily or weekly. So alam naman natin guys yung requirements dito sa YouTube. Ilalagay na lang natin sa screen, no? Kasi meron tayong dalawang uri ng requirements dito sa YouTube, which is yung semi-monetization and standard monetization. Ayan. So pwede kayong ma-monetize sa pag-abot ng requirement na to, pero hindi nyo pa makukuha yung monetization sa watch page ads or short speed ads. Pero kung sakali man po na kayo po ay ma-monetize na sa semi-monetization, so automatically pag naabot nyo po yung requirements dito sa standard monetization, hindi nyo na po kailangan mag-apply ulit. Automatic monetize na po kayo sa watch page ads or short speed ads. So yun pa lang po yung time nakikita kayo sa ads. Once na ma-reach nyo po or makompleto nyo yung requirements dun sa tinatawag natin na standard monetization. And guys, sobrang halaga po nung tinatawag natin na monitoring. So lagi po nating i-monitor yung ating performance, especially sa ating requirements, para alam natin kung malapit na po tayo ma-monetize. So dito na i-ready natin yung ating channel. So guys, yung pang-anim para sa akin, isa ito sa pinaka-importante. Okay, iwasan natin yung mga copyright at iba't ibang violation dito sa YouTube, no? Hanggat maaari guys, gumamit kayo ng sarili nyong footage. And kung kayo man po ay gumagamit ng clips ng iba, make sure na talagang edited ng maayos. Yung talagang na-transform nyo siya to another content. Kasi madalas guys, na-delay yung monetization natin once na nagkakaroon tayo ng sabihin natin violation or copyright strike. No, especially community guideline strikes. Isa ito sa pinakamalaking requirement bago kayo mag-apply sa monetization. Hanggat maaari guys, wala kayong violation, especially community guideline strikes. So hanggat maaari guys, make sure na original yung content, dapat malinis yung channel, dapat alam natin sa sarili natin na kung gumamit man tayo ng video na iba, is pinayagan tayo, or sabihin natin na inedit natin ng maayos. Kung reaction videos, make sure na talagang kayo po ay nag-react, no? So pasok po yun sa fair use, huwag kayo mag-alala. Pero kung sabihin natin na kayo po ay nag-upload lamang ng video gamit yung video na ibang content creator, so medyo may risk. Hindi po pala medyo, talagang nasa risk yung channel nyo for monetization, no? Sa tagal ko na din dito sa YouTube guys, ang daming content creators na ganyan na nag-apply sila sa monetization, mabilis nilang naabot yung requirements, but it turns out na hindi sila natanggap kasi nga yung video na gamit nila or yung mga clips na ginamit nila is na-detect ng YouTube as a copyright or reuse content. So that's why sayang din yung effort nyo kung hindi nyo i-edit ng maayos yung mga videos nyo dito sa YouTube, especially kung malapit na po kayo sa monetization. So sayang naman. So guys, yung pampito natin, dahil nga malapit nang ma-monetize yung channel nyo,
Okay? So planuhin natin ng maayos yung ating income strategy. Hindi lang dito sa YouTube, outside from YouTube. Okay? Yung paglalagay ng affiliate links, lalo na dun sa mga mahilig mag-promote ng product dyan, so pwede kayo mag-promote dito sa YouTube. Yung pagpo-promote ng ating sariling digital products, yung mga services na kaya nyong gawin, pwedeng-pwede din po yan. So bukod po dun sa kinikita natin sa ads, sa membership, sa supers, no, sa donation na nakukuha natin sa ating mga viewers through live stream and long form videos, pwede rin po tayo kumita, no, through brand collaboration, sponsorship, kung may makadiscover sa inyo na mga company na sabihin natin connected or sabihin natin relate sila doon sa content na meron ka. So gano'n naman guys, madalas yung laruan dito sa YouTube. Kung yung company or yung tao na lumapit sa inyo related yung mga products or services na binebenta nila, so hindi yan sila magdadalawang isip na magpa-promote sa inyo ng platform or product. Lalo na kung nakita nila na organic naman yung mga viewers nyo at talagang meron kayong sariling community. So yun guys, mag-focus kayo dun sa inyong iba't ibang income strategy na pwedeng makatulong sa inyo para makalikom kayo ng income dito sa YouTube and outside from YouTube. So yung pangwalo guys, effective din ito, lalo na kung malapit na kayong ma-monetize dito sa YouTube, no? So wag kayong mahihiya na makipag-engage sa inyong mga viewers. Yung simpleng tinatawag natin na CTA or call to action para mag-subscribe yung mga viewers nyo sa channel nyo, ay nakakatulong ito para maalala nila. Kasi yung iba sa mga viewers natin na hindi pa nakasubscribe, yung iba naman yung mga bagong viewers natin. So yung simpleng paghingi nyo ng suporta, yung simpleng call to action na i-subscribe nila yung channel mo, nakakatulong po talaga para mas mabilis natin maabot yung requirements sa subscribers, sa watch hours, or dun sa shorts, public views. So nakakatulong to. So wag kayong mahihiya, no, na humingi ng suporta dun sa mga viewers nyo. So ito guys, bago natin tapusin ang vlog na to, konting reality na madaming YouTubers or madaming content creators ang humihina after nila ma-monetize dito sa YouTube. So ako guys, aminado ako, may time na malaki yung kinikita ko, may time na maliit lang, pero ang maganda lang talaga sa atin guys is pinipilit natin, nagsusumikap tayo na mag-search ng iba't ibang topics na pwede kong i-showcase sa inyo. So yung tip na pwede kong ibigay, especially sa mga bagong content creators, dun sa mga YouTubers na malapit ng ma-monetize. So guys, yung monetization stage natin dito sa YouTube, wag nyong iisipin na yun yung finish line or dun na nagtatapos yung lahat. So ang isipin nyo guys, dun sa monetization stage natin is parang level up lang siya. So once na ma-monetize kayo, hindi doon nagtatapos yung journey natin dito sa YouTube. Kung sa tutusin guys, doon pa lang nagsisimula. Kasi doon pa lang nag-start yung para makalikom tayo ng revenue, para kumita tayo, doon pa lang magsisimula yung time na parang real challenge. Paano natin pwede patasin yung revenue natin dito sa YouTube sa paggamit ng iba't ibang panels, paggamit ng iba't ibang settings ng monetization na makakatulong sa atin para makalikom tayo ng sapat na kita inside or outside from YouTube. Kaya yun nga guys, no, wag niyo din akong gagayahin kasi dumating ako sa point na paiba-iba ako ng niche, paiba-iba ako ng content, pero katulad nga ng sabi ko sa inyo guys, as long as magkaroon kayo ng idea na related doon sa content na ginagawa nyo, wag na kayo magdalawang isip na mag-record kasi minsan doon lang nagsisimula yung content na pwede natin ma-produce, no? Kaya nga humihingi din ako ng pasensya dun sa mga viewers ko dito na kung may mga napanood kayo sa akin na video na sa tingin nyo medyo naging negative yung vibes natin. So ngayon guys, nagbabalik na tayo. And katulad nung sabi ko nung nakaraan, tuloy-tuloy lang po yung pagbibigay ng tips ni DJMA dito sa YouTube. And hopefully nandito pa rin kayo para alam nyo yon, still, no, panoodin nyo yung mga YouTube tips natin na makakatulong sa inyo. Lalo na dun sa mga bagong content creators dito sa YouTube. And kung sa tingin nyo na natulungan po kayo ng vlog natin na ito, na motivate kayo, don't forget to subscribe my channel, DJMA, for more videos like this. And guys, mega love shoutout po pala sa ating mga solid viewers na always nag-aabang ng ating mga bagong vlogs. Ayan, so hello po sa inyo. And guys, mega love shoutout din po pala sa ating DJMA exclusive members na nagpa-member last month and this month. Ayan, so maraming salamat po. At bilang perks guys, ipineplex po natin sila every end of our video at meron po silang tinatawag na monthly community post na kung saan ipineplex natin sila
sila sa ating community para mas makilala po sila ng ating mga subscribers and bagong viewers. And kung sa tingin nyo guys, medyo nabitin kayo sa ating YouTube tips for today, so meron akong iiwan na isang video at isang YouTube tips playlist na for sure makakatulong sa mga baguhan na YouTubers ngayong year 2026. So yun lang naman guys, maraming salamat sa panonood and God bless po sa ating lahat.